Bakit mo pa nga ba tatangkay mag-tourist visa dito sa United Arab Emirates kung may employer naman kukuha sa'yo from the Philippines? So, itong client natin nakakatawa kasi dating katrabaho na nag-work ngayon sa company na to at kinuha nila using legal way from the Philippines. So, syempre mayroon ng OWA, may OEC at may PDOS kaya siguradong walang offload. So, ngayon, tanungin natin yung client natin kung kamusta ba or may mga tanong ba from immigration sa Pilipinas papunta dito sa United Arab Emirates at kung gaano ba ka-smooth ang proseso natin. So guys, yung employer is also here in the airport, so kakausapin din natin sila kung they are still satisfied kasi pang ilang beses na lang kumuha sa atin ng mga tao from the Philippines nagpo-process ng mga legal documentations. So, let's go! Miss Sarah! So, another vlog na dumating na ulit. So, kamusta naman po ang biyahe? Okay lang. Yeah. I was like drained the whole time. So guys, alam nyo ba si Miss Sarah is nanggaling pa sa Abu Dhabi pero dito kasi nila binook sa Dubai kasi nga mahal talaga mga ticket ngayon. No? Grabe, 2.5 pa Dubai yun. Pero grabe ang Abu Dhabi kadalasan nasa 4,000. Mahal ngayon eh. Sobrang mahal. Sobrang 5,000 mahal. nata eh, kaya dito ko siya binook. Nasa immigration na daw. And one way lang yun. Di ba? Grabe, kita ko yung pagod ni Miss ano, pero grabe. Napakadami nilang kinukuha tao from the Philippines at marami pa silang kukuhanan. Ano ba yung mga kukuhanan natin, Miss Sarah? Sales, designer, CNC operator, and then installers talaga. Yeah, oo, kailangan talaga mga installers. Kasi guys, alam nyo si Miss Sarah, isa sa mga pinakaswerte at kaya siya pagod na pagod kasi siya yung nagmamanage sa company. So next to the CEO, yeah! Andun yung arbab natin. Nandun yung arbab natin. Nasa likod nasan? Ay, sige, nakaupo. So naghihintay sila. So sige, hintayin natin ngayon si Mr. Tony. Sige po, bye-bye! Finally! Welcome Mr. Tony! Welcome po sa Dubai! With the employer, guys. So sige po, dun po tayo. Intervene ko po kayo. Let's go! Guys, finally, Mr. Tony's in Dubai! Welcome po sa UAE! So guys, finally, nandito na rin si Mr. Tony sa UAE from the Philippines. So talagang pag direct hire process ang ginawa natin or agency hire process, walang offload. Kasi meron na siyang OWA, may OEC at may PDOS. So Mr. Tony, kamusta naman ang biyahin nyo? Ayos naman, nakakapagod pero nakaka-excite. Legit. Yes, legit na legit kasi siya na talaga yung patunay na talagang totoo tayo kasi nga hindi ko alam, may mga nanonood sa atin dito na sinasabi na ang ini-interview ko daw is scripted. Totoo. Totoo. Walang kuskus balong sa immigration. Yeah, hindi. Totoo naman po ito kasi grabe, madami na nakuha tao yung 99 na company at marami pa silang kukuhanin in the future. So ngayon, kayo po, first time niyo po ba maging OFW? Opo, first time po. First time, ano ang nag-joke sa inyo na maging OFW at Para sa family. para sa family? Ilan ang anak niyo po ba? Isa lang. At si Mrs. Sa bahay. Nasa bahay. Okay. So, in the future, pwede nyo silang kuhanin dito sa UAE. Mas madali po yan. Wala po problema. Especially may OEC kayo. Mataas yung sweldo nyo. So, okay po yan. Kasi medyo mahirap talaga malayo sa family. Lalo na first time nyo malalayo, no? Opo. May plano po ba kayo mambabae dito? Magpatol po tayo. Pwede. Hindi na ako ng anak niyan. Ay, hindi mo pwede. Sige. Basta, huwag papaalam. Ay, joke lang. Joke lang po. Mahirap. Joke lang. Alam ko si Kuya Kwanto, mukhang napaka-loyal dito sa asawa niya. Pero sige, back tayo sa immigration. May question po ba? Wala po. Walang question. Wala talaga. Wala. Kaya, Ano po ang mga hinanap sa inyo sa immigration? pagdating ko doon, nung na lang sa akin yung papel ko, OEC, visa, yun lang. Wala nang tinanong na iba. Okay na. Yun na po. Tinataka na ako pagdating. Pero kinabahan pa rin ba kayo sa immigration? Oo, medyo. Kasi first time. First time nyo din po sumakay ng airplane? Hindi, marami. Maraming beses yan kasi ano ko yan, superhero ko yan eh. 1 and 3, ano ko na yun. Lahat ng aeroplano dun, nasakyan ko Nasakay nyo na po. Okay. Sa Pilipinas ka lang. Okay. Pero nung aalis na kayo sa Pilipinas, sinatid po ba kayo ng family mo? Kapatid ko. Okay. Bakit hindi asawa nyo? Nasa Pilipinas. Nasa Aklan. Saka, Sakripisyo. oo, nakakaiyak yun. Lalo na kung nandun sila, mas mahirap, no? At pagdating nyo dito sa Dubai, ano yun na-feel nyo? Feel ko ay namangha. Kasi maganda,
Pero hindi pa natin alam na ano eh. Kasi first time ko dito, baka sa susunod, mas makakaiganyo pa. Yeah. At paano nyo nakita yung trabaho? Kasi syempre, yan yung pinaka gusto malaman ng iba. Paano nakita ni Kuya yung trabaho dito sa Dubai or sa UAE? By the way, Abu Dhabi pala. Paano nakita ni Kuya ang... The best agency in UAE. Sure, we will talk too much. Best agency ever. Don't deal with anybody except this guy. Thank you so much. Bottom line. He is the employer. Okay, so marirecommend yung po ba yung company namin sa mga taong gusto? Yes, recommended. Legit agency. Last question, paano yung nakita ang trabaho na in-applyan nyo? Refer. Refer. Sa good, kasamahan ko rin dati. Yeah, so ito si Miss Sarah. Sabi Sarah dito, para mabilis tayo kasi uuwi pa kayo ng Abu Dhabi. Pagod na pagod sila. And then, yeah, init na yung employer nila. Marirecommend nyo po ba kami, Miss Sarah? Yeah, nag-work kami before in the signage industry. So, we've been together for a longer period of time. So, the best. Superman. Yeah. So, now kasi ang focus namin is not just hiring people na kilala ko or something like that, but with the skills. Kasi, yung investment natin dito is very big, especially sa employer namin, Mr. Ali. So, we don't want to waste his money also, but we wanted to get people na talaga who can really help us also. So, ako kasi very, wala nang life. So, kailangan ko ng magka-life para magka-love life. Okay. So, thank you so much po and welcome to Dubai! Thank you po! Thank you! Thank you so much, Sarah. And thank you so much, brother! Yeah. Welcome. And guys, if you. you're going to apply to his company, we're not going to believe to the interview, but still you have to prove yourself. Yeah, definitely. Best agency really in UAE. Yeah. Safe, quick procedure, and you feel safe with this guy. He will take you from your home to the Philippines to put you in your second home in UAE. Yeah. Work with this guy. And he's really a cool boss. See, Thank you. the way he, deal with the stuff you water. and water. Thank you. Okay, thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Sa wakas, nakarating na rin yung client natin na nagmula sa Pilipinas at talagang si employer pa ang sumundo dito sa Dubai Airport Terminal 1. Grabe, galing pa sila ng Abu Dhabi. Napakamahal kasi talaga naman ng ticket from Philippines to United Arab Emirates or specifically sa Abu Dhabi. Kasi Abu Dhabi naman kasi talaga yung company na pupuntahan ni Kuya or yung pag-workan niya. But the thing is, 5,000 for one way. Oh my God, it's like 80,000 peso na sa Pilipinas. So kaya dito nila sa Dubai kasi nga from Dubai going to Abu Dhabi, nasa ano lang naman siya 1.5 hour going there. So sayang din naman kung magbabayad pa sila malaki. Half ang difference from Manila to Dubai. So yun itong pinili nila. Yun nga lang talaga nakakapagod ang biyahe kasi after work talaga. Syempre biyahe pa sila dito and dumating si Sir ng alas 8 ng gabi. So hanggang alas 9 naghihintay kami dito, 9, 10, 11, 12, 1 na rin sa Pilipinas na dumating siya dito. So syempre pagod na rin dito si Kuya Tony sa kanyang biyahe. Pero walang pinakamasarap talaga na pakiramdam pag hindi ka na offload, nakapunta ka dito sa United Arab Emirates na talagang sure ka na makakapagtrabaho ka dito. Hindi yung feeling mo, lilipad ka na, pagkatapos, hindi ka pala makakarating kung saan ka pupunta kasi either naka-tourist ka, hahanapan ka ng affidavit of support or kung ano-anong documents or else, naka-employment ka, may ticket ka, wala ka namang OWA, OEs, or PIDOS. So ngayon, pag ganun, talagang na-offload. So talagang nakakatrauma yung ganun pakiramdam. Kaya kung ako sa inyo, may employer na kayo, kontakin nyo kami. Tutulungan namin kayo na i-process in a legal way ang mga documents na kakailanganin nyo from the Philippines papunta dito sa United Arab Emirates. Para wala kang flood, kakabahan ka, pero sigurado ka sa iyong mga documents. So, yun lang guys. So, thank you so much for watching. At sa susunod, sana kayo na yung iba-vlog natin at kayo na yung mapipili. Kasi napakadaming resume or CV na nare-receive namin everyday. But the thing is, hindi lahat is pumapasa. So,
totoong trabaho po yung binibigay natin. So nag-a-apply po kayo dyan. So pinapakita po namin sa mga employer, i-interviewin kayo, tatanungin kayo. So kailangan pumasa kayo. So it's gonna be the same interview kung nandito din kayo sa United Arab Emirates. Na pamaya, wala pala kayong bala, pupunta kayo dito, pagkatapos hindi kayo papasa. Kaya yung iba, nag-a-apply dito, wala mga trabaho kasi nga hindi nila alam na sometimes yung pagsasalita, yung communication, yung mga kailangan ng mga employer. So yun, kaya nagkakandaleche-leche. So mas okay, nasa Pilipinas ka, nag-apply ka, in-interview ka, pumasa ka, and that's it. Congratulations kung ikaw ang napili. Pero yun lang, wala po tayong libre, meron po tayong placement fee. Kaya sa nagsasabi po dyan na libre, ang libre lang po natin is nani or katulong through Tadbir po yan. So ngayon, pa-apply po dyan, pupunta po dito or sa Saudi Arabia, legal po lahat ng proseso natin, okay? So kung kayo naman may mga employer na, why not? Employer, pa-kontakin sa amin, kami magpa-process na legal way, tutulungan natin as employer na ma-process lahat ng documents dito sa MWO, dito sa Philippine Consulate at doon sa Pilipinas with the help of our recruitment agency from the Philippines. Okay guys, so thank you for watching again. Bye!